loan app na naman ang nag-appear ngayon dito sa Google Play Store. So recently lang guys, alam ko familiar na kayo dito kay Pesokaw loan app. Bago po siya ngayon dito sa Google Play Store. Na-release lang siya by April. Few weeks or months kasi visible to download po siya sa iOS or sa App Store po. Pero nung tinignan ko siya doon is wala na po siya nakita ko siya dito sa Google Play Store. Parehas na parehas ang logo kaya I thought ito din yun. Which is kung hindi tayo naka-iPhone, we can use our Android phones to download this loan app. Pero of course, dahil bago nga at kung hindi nyo pa siya na-try, huwag nyo muna siyang i-try guys. Dahil dito po, sinishare ko sa inyo kung paano po ako nag-apply dito, kung paano ko siya sinubukan step by step. In case bet nyo siyang applyan, may reference na kayo. Well, sabi niya dito nagpapautang daw siya ng up to 60,000 pesos. Wow. And ang loan provider niya po, under po siya kay Delicia Lending Investor and Trading Corporation. Which sabi niya dito, SEC registered daw siya. And I visited the SEC website. Tinignan ko sa list of recorded online lending platform. Hindi ko naman siya makita. Wala siya doon. Kaya diba, all eyes on this. Well, madami rin namang mga loan apps na nandito sa SEC website. Naka-register sila. Pero tinututukan pa din natin. Marami pa din silang mga anomalya at napaka-unfair pa din ng mga interest rates nila. What more itong ganitong loan app, diba? Na nag-e-exist siya and we can free to download this one. And wala pala siya sa list of recorded online lending platform. Well, hindi ko naman siya mapapasok kung hindi ko siya i-download. Kaya din-download ko po muna yung app. And then here po, we need to allow to send notifications. And then after this one, guys, dito sa dashboard niya, nakalagay na meron silang maximum credit limit of 50,000 pesos naman. Ang laki na ba? Kanina sa ads niya doon sa Play Store is up to 60,000 daw. Pero hindi kasi reliable yun, guys. Dito talaga tayo magbe-base sa mismong pinaka-dashboard niya upon downloading the app. Well, doesn't mean, guys, na ito po yung pinaka-maximum credit limit niya is makukuha talaga natin doon sa isang applyan lang at makakapag-loan agad tayo dito. Hindi po siya guaranteed. Magsisimula po tayo or ma-offeran po tayo ng mababang amount na doon tayo magsisimula para tumaas yung ating credit limit. Well, in-applyan ko yung app. Click lang natin tong apply. And then here po, I need to input my mobile phone number. And ang nagpadala sa akin ng code ay si Pera agad, which is isa din po siyang loan app. So, I thought magkapatid sila or isa lang yung loan provider nila. And possibly yung humahawak kay Pera agad, yun talaga yung naka-register sa SEC website. So, let's see. Well, enter lang natin tong verification code and then mag-proceed tayo sa next step, which is here po, we need to read and accept the privacy policy po. Kailangan natin i-permit or i-allow po para makapag-proceed, which is here po is naglalatag na agad sila ng kanilang ID verification or document verification po. So, ito po yung mga common IDs po na kinakailangan nila. Most probably, ito yung recommended ID type po nila. Well, don't worry, meron naman po silang mga other IDs. So, ito po yung mga yun. Pwede tayong pumili dito ng isa. And for me, I choose my voter's ID here. So, after that, we need to take a photo of our ID. Front lang naman. So, pag napicturean po natin, ma-detect niya po yung ating full name, ID number, and the date of birth we need to fill up. So, after that, submit po natin. And then, followed by our selfie-verification. And ito lang naman, magsi-selfie lang naman tayo dito. And then, after that, is we need to fill up our additional information naman na nagre-require sila ng ating educational attainment, marital state, number of credit cards, email, gender, residence as loan purpose. And then, dito sa baba, guys, optional naman na siya, which is our alternative mobile phone number, Facebook, at Viber account. So, buti na lang optional siya dahil ayaw natin mag-fill up like our Facebook, diba? So, anyways, kapag na-fill upan po natin to, submit natin. Here po, nagre-require sila ng ating work information, nagre-require sila ng ating company details. So, dito po sa profession, no worries naman kasi kahit student ka, housewife ka, or unemployed ka, is nag-a-accept sila. And after that, fill upan po natin yung mga other details dito regarding our work information. Kahit wala tayong company, nilagay ko lang dyan na nan and finilapan ko lang yung ibang mga details dito na mga basic lang naman. Well, after ko pong ma-fill-upan to, next lang po tayo. Which is, we need to provide na our additional information which is nagre-require sila ng ating emergency contact. So, dito po, 5 po yung hinihingi nilang tao dito or contact information or character references po. So, here po, magdadirect po siya sa ating phone book list. Hindi po siya manually fill up. So, kapag po na-provide natin tong emergency contact, move on tayo sa next, which is the receiving account na or the withdrawal info na po ito. So, either e-wallet or bank account, dun po nila isi-send yung pera na ma-approve tayo dito. So, pinili ko, as usual, is e-wallet via GCash para mabilis ko siyang ma-notice. Well, here po, meron akong instant loan offer of
3,000 peso. Guys, hindi pa po ito yung final amount na marireceive ko ha. Tingnan natin dito yung breakdown niya or yung loan summary niya para mas malinaw sa atin magkano na lang may matatanggap natin, buo ba natin siyang matatanggap, magkano yung interest rate, ilan ang installment terms niya. Well, here nga po, meron silang offer sa akin na 3,000 pesos at binigyan nila ako ng loan terms ng 3 period. Pili po ako kung 2 periods, 3 periods, and 4 periods. Well, silipin natin tong 2 terms niya. So, here po, nakita ko po agad na kailangan ko magbayad ng Schedule 1 within 7 days to pay. And then yung Schedule 2 ko, disregard na lang po natin kasi mawi-waive naman po siya once daw na makapagbayad tayo properly or on time sa Schedule 1. Kaya clearly po, 7 days to pay lang po ito. And as you can see guys, meron ako loan offer na 3,000 pesos, diba? Meron akong ibabalik sa kanila na principal amount na 2,970 plus interest rate na 420. Which is nag-total po yun ng 3,390 pesos. So, ibig sabihin po, sa 3,000 po na loan offer nila sa akin within 7 days, meron silang interest rate sa akin na 390 pesos kasi yun yung babayaran ko. Which is 13% of my loan amount. But as you have noticed dito sa may baba guys, meron siyang upfront service fee minus 750 pesos. So, ibig ko sabihin nito, ibabawas po ito sa loan amount ko. So, kung 3,000 ang loan amount ko, and then ibabawas tong upfront service fee na 750 pesos, so, ang matatanggap ko na lang is 2,250. So, mabigat, no? Kasi within 7 days to pay mo lang tong babayaran, eh. Mabigat yung binabawas niya sa atin, and then, hindi naman 3,000 lang yung ibabalik mo, kundi 3,390. Lumalabas po yung service fee nila is 25% of my loan amount. 25% ang service fee, and then yung interest rate niya sa akin, kaya idadagdag ko sa payment ko kapag nagbabayad na ako dito is 13%, diba kanina? So, kung i-add ko yung 25% plus 13%, 38% of my loan amount yung pakinabang nila sa inutang kong 3,000 na yon. 38% for 7 days. Papayag ka kapag gano'n na lang yung marireceive mo. Ganun yung babayaran mo. Well, sinilip ko din yung kanyang 3 periods, which is ganun din naman. The longer the installment term, the higher the interest rate na kukunin nila sa atin. And then sa first payment nga, within 7 days, every 7 days po yung pagbabayad natin dito. Kung 3 periods yung ikunin natin, bali 2 weeks to pay siya. And then kapag 4 periods naman, 3 weeks to pay siya. Which is, mas malaki rin yung kukunin nila na interest rate kasi the longer nga, the higher the interest rate yung kikitain nila sa atin. Well, pag-isipan nyo mabuti guys ha, if ever na gusto nyo pa din siyang itry or gusto nyong mag-loan dito kasi guaranteed naman yung loan offer niya. Kahit unemployed tayo or wala tayong trabaho, no? Pakadali pong magkaroon ng loan offer dito sa loan app na ito as in instant siya and then easy to download, easy to apply. Pero pag-isipan yung mabuti, as you can see naman, na pinakita niya na kung na lang talaga yung ma-receive natin kung magkano yung interest rates niya. So, yun yung gusto natin. Again, it's your choice to go pa rin dito sa loan app na to. At least na ipakita ko siya sa inyo na nabigyan ko kayo ng heads up. Nagkaroon kayo ng idea sa loan app na ito. And for me, hindi ko siya ma-recommend because of the high service fee nila at saka sa interest rate nila. And then yun nga, within 7 days to pay lang. Parang wala ka nang masyadong papakinabangan sa inutang mo. But again, still paulit-ulit, wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin. Well, sino sa inyo dito nakapagtayo na kay Peso Cow? Kumusta yung experiences nyo? Paki-comment down below naman po para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, palagi po ako mag-update sa inyo regarding new loan apps at existing loan apps na nagkakaroon ng update at pabago-bago ng pangalan. So, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko talaga mismo at sinishare ko yan sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!